Minsan nagiging mapusok tayo pagdating sa pag-ibig. Para sa atin ay laro lamang ito na anumang oras ay pwedeng matapos. Kaya nakakalimutan natin na may damdamin tayo na pwedeng masaktan ng dahil sa ating kapusukan. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyo at sa mga gising pa ng ganitong oras. I'm Kennard, 36 years old, nagtatrabaho sa isang international ship dito sa Sweden. May mga kasama rin po akong Pinoy dito sa barko at kagaya ko ay paborito nilang pakinggan ang inyong YouTube channel. Sa kanila ko nga na-discover itong channel ninyo. Kasi kapag bored kami dito sa barko ay sama-sama kaming nakikinig sa sulat na inyong binabasa. At ewan kung bakit bigla ko naisipan na sumulat sa inyo ngayon. Siguro kasi gusto ko lang din makakita ng paraan para kahit papaano'y mabawasan ang guilt na nararamdaman ko. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko sa kauna-unahang babae na minahal ko. Janine ang pangalan niya. Matagal ko siyang niligawan, halos 10 taon lang naman. Mula high school, college hanggang sa makatapos na kami ng pag-aaral. Nagkaroon siya ng boyfriend at na broken hearted ako. Ang sabi ng daddy ko ay dapat ay hindi ko pinapaikot ang mundo ko sa iisang babae. Bata pa raw ako at marami pang pwedeng mangyari sa buhay ko. Pero sa lahat ng yon, gusto ko na kasama ko si Janine sa future ko. Gusto ko na siya na ang maging future ko. Kaya naman ang malamang ko na break na sila ng boyfriend niya, muli ko siyang niligawan. At doon na niya ako sinagot, Papa Dudut. Masaya naman ang naging relasyon namin kasi minahal ko siya ng sobra. Ramdam ko noong una na hindi kami magkapantay ng pagmamahal. Mas mataas ang pagmamahal ko sa kanya pero ayos lang sa akin kasi kasama ko naman siya. Okay lang na mas mahal ko siya kesa mahal niya. Kasi alam ko naman na magiging pantay din yon balang araw. Kaya lang ay hindi ko alam kung bakit bigla na lang nagbago yung nararamdaman ko para kay Janine. Nagsimulang mabawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Nagsimulang lumamig yung dating init ng kilig na nararamdaman ko. Hanggang sa makita ko na lamang ang sarili ko na nakikipag-text at tawagan na sa ibang babae. Papadudot na huli ako ni Janine sa ginagawa kong kalokohan. Handa na nga ako na makipaghiwalay siya sa akin pero hindi yun nangyari dahil ang sabi niya ay kaya niyang palampasin ang naging pagkakamali ko. Kaya niya akong patawarin kahit na hindi pa man ako humihingi ng tawad sa kanya. Kaya naman muling naayos ang relasyon namin pero hindi ko na naibalik pa ang pagmamahal ko para sa kanya. Naulit pa ang pambababae ko, Papa Dudut. Naulit din ang pagpapatawad sa akin ni Janine. Sa totoo lang ay ginawa ko na lang ang pambababae para hiwalayan na ako ni Janine. Pero siya yung mas matatag. At alam ko na sa aming dalawa ay siya na lang din ang nagmamahal. Bumaligtad na ang lahat sa aming dalawa. Ako yung nagsisimulang umayaw at siya yung patuloy na kumakapit. Hanggang sa gumawa na ako ng isang desisyon. Hindi kasi pwede na magpatuloy kami sa ganong klase ng sitwasyon. Janine, may gusto akong sabihin sa iyo. Seryosong wika ko nang puntahan ko siya sa bahay nila. Walang ibang tao noon sa kanila at iyon ang nakita kong pagkakataon para makausap siya. May kailangan din akong sabihin sa iyo. Mas seryoso ang boses ni Janine. Hindi ako sanay kaya may kung ano akong kaba na nararamdaman. Hindi tuloy ako makapagsalita habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Buntis ako? Dalawang salita na bumago sa buhay ko, Papa Dudut. Alam mo yung handa na akong makipaghiwalay sa kanya. Buo na yung desisyon ko na tapusin ang lahat sa aming dalawa pero
hindi ko na naituloy dahil sa sinabi niyang yon. Magkakahalo na ang emosyon na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero mas nangibabaw ang takot at kaba. Marami pa kasi akong plano sa buhay ko at ng mga oras na yon ay hindi nakasama sa mga plano ko si Janine. Ano na, Kennard? Bakit hindi ka na nakapagsalita dyan? Ano ba yung gusto mong sabihin? Sabihin mo na sa akin ngayon. Pigil ang mga luha na wika ni Janine. Hindi ko na naituloy pa ang mga salitang gusto kong bitawan. Paano ko gagawin yon kung alam kong pwede yon na makasama sa magiging baby namin? Nang araw na yon ay nag-decide kami na ipaalam na sa parents namin ang tungkol sa pagbubuntis ni Janine. Magkakilala ang parents namin at hindi naman sa pagyayabang. Pero pareho kasi kaming galing sa may kayang pamilya. Kaya naman ang gusto ng papa ni Janine ay magpakasal na kaagad kami. Ayokong mangyari yon at mabuti na lamang tinulungan ako ni Daddy na kumbinsihin sila na panagutan ko ang bata kahit na hindi pa kami nagpapakasal ni Janine. Papadudot sa Amerika kami nanirahan noon ni Janine hanggang sa makapanganak siya at doon ko naisipan na mag-aral ng pagiging piloto. Kaya lang naging tutol siya doon dahil masyado raw mapanganib ang trabaho na yon. Nauwi ako sa pag-aaral para maging seaman. Nagsasama na kami sa isang bahay pero panay ang pag-aaway naming dalawa. Hindi ko pa rin kasi matigilan ang pambababae ko. Kennard, buksan mo tong pinto. Sigaw ni Janine habang malakas na kinakalabog ang pinto ng banyo kung saan ay naliligo ako. Teka lang, hindi pa ako tapos maligo. Sigaw ko naman habang patuloy sa pagbabanlaw. Hindi pa rin tumigil si Janine sa pagkakalampag sa pinto. Kaya naman inis akong kinuha ang tuwalya at binalot sa may bewang ko. Ano ba kasi yun? Inis na tanong ko pero kaagad na siyang pumasok sa loob at sinampala ko bago ipinakita sa akin ang cellphone ko na hawak niya. Walang yaka, Kennard. Sinasabi ko na nga ba na niloloko mo na naman ako? Kahit kailan talaga, hindi ka na magbabago. Pag-iiyak ni Janine habang hinahampas. Aray, nasasaktan ako. Tama na. Saway niya sa akin pero hindi siya tumigil hanggang sa bigla niyang nakalmot ang braso ko na kaagad na dumugo. Doon siya huminto at napatitig sa sugat ko. Nakita mo nang ginawa mo sa akin? Ano ba kasing problema mo at nagwawala ka dyan? Naiinis na tanong ko. Anong problema ko? Anong problema ko, Kennard? Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang problema mo sa akin? Para paulit-ulit mo kong lokohin. Naiiyak na tanong niya. Hindi ako nakasagot nang makita ko siyang nagpipigil na humagulhol. Sobrang nagigilty ako ng mga oras na yon pero hindi ko siya magawang yakapin. Kasi alam ko na kapag niyakap ko siya ay babalik lamang kami sa umpisa. Magkakapatawaran, magkakasakitan at magkakapatawaran ulit. Ayoko na. Itigil na natin ang lahat ng to, Kennard. Alam ko naman na yun lang din ang hinihintay mo na marinig mula sa akin. Sige, pagbibigyan na kita. Palalayain na kita, Kennard. Wika ni Janine. Papadudot, doon na tuluyang natapos ang relasyon namin ni Janine. Umuwi sila ng Pilipinas ng anak ko. At naiwan ako sa Amerika para tapusin ang pag-aaral ko. At mula nang maging malaya ako, naging kaliwat kanan ang pagkakaroon ko ng babae lalo na nang makapagtrabaho na ako sa isang cargo ship. Mahilig ako mag-travel at bawat puntahan ko ay hindi pwede na mawawalan ako ng babae kahit saang sulok pa man niya ng mundo. Pero ang enjoy pa rin ako na puntahan at balikan ay ang bansa natin, Papa Dudut.
Kasi aaminin ko na sa pagdating sa romansa, pinakamahusay pa rin ang mga Filipina. Ang sarap ng kinain nating seafoods kanina. Sabi ni Mika, ang kadate ko noon na nakilala ko lang sa isang dating app. Mabuti naman at nagustuhan mo. Saan mo pala gustong pumunta ngayon? Tanong ko nang makasakay kami ng kotse. Ngumiti ng matamis si Mika bago tumingin sa akin. Ikaw ang bahala, sagot niya. Napangiti na rin ako dahil yon ang pinakagusto kong sagot na naririnig ko mula sa kadate ko. Ibig sabihin kasi payag siya kahit saan ko pa siya dalhin noon. Papadudot kapag gano'n ang sagot ng kadate ko. Matik na sa motel na kami dumediretso at ilang oras na magpapakasarap. Pagkatapos kapag nagustuhan ko ang performance niya, babalikan ko siya at uulitin namin ang ginawa namin pero kapag hindi na ako muli pang magpapakita sa kanya. Maraming kagaya ni Mika ang dumaan sa buhay ko. Hanggang sa nakamatch ko sa isang dating app si Yana. Maganda siya sa picture na naka-upload at walang masyadong makeup at napakasimple lang. Mahinhin siyang magsalita nang makatawagan ko siya at may 3 linggo na lang akong bakasyon noon sa Pilipinas nang kulitin ko na siyang makipagkita sa akin. Ayaw niya kasi nahihiya raw siya sa akin. Ang sabi ko naman ay wala siyang dapat na ikahiya dahil hindi naman ako kagwapuhan. Akala ko talaga hindi ko na siya makukumbinsi pa na makipagkita sa akin hanggang sa pumayag na rin siya. Mas maganda si Yana sa personal, mas mabait at mas malambing. Kumain muna kami sa restaurant, nanood ng sine hanggang sa dalhin ko na siya sa may motel. Bakit tayo nandito? Tanong ni Yana. Ang sabi mo diba gusto mo na mas makilala ako? Tanong ko rin sa kanya. Oo pero hindi sa ganitong paraan, wika niya. Hinawakan ko ang kamay ni Yana. Huwag kang matakot, akong bahala sa iyo. Tugon ko naman sa kanya. Sa huli papadudot pumayag din si Yana sa gusto kong mangyari. Pumasok kami sa motel. Hinalikan ko siya, hinubad ang lahat ng suot niya ang damit at panloob hanggang sa pumaibabaw na ako sa kanya. Sandali lang, pagpigil ni Yana sa akin. Bakit? Tanong ko. Naiinip na ako noon dahil nasa kalagitnaan ako ng pag-iinit ng katawan ko. Mangako ka sa akin. Mangako ka na kahit kailan hindi mo ko iiwan. Medyo naluluha ang mga mata na pakiusap ni Yana. Bumuntong hininga ako at wala sa loob na nangako sa kanya na kahit kailan ay hindi ako mawawala sa buhay niya. Sa pagkakataon na yun ay tuluyan na niyang binigay sa akin ang sarili niya at doon ko nalaman na virgin pa pala siya. Kaya mas lalo akong nag-enjoy na may halong guilt dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko rin naman matutupad ang pangako ko sa kanya. Papadudot nang maihatid ko si Yana sa bahay nila. Niyakap pa niya ako ng mahigpit at hinalikan nga sa mga labi. Gusto niya na sana akong ipakilala sa nanay niya. Pero ang sabi ko ay may iba pa akong pupuntahan at kailangan ko nang umalis. Hindi niya na rin ako pinigilan pero muli niyang niyakap ng mahigpit. Babalikan mo ako ha. Nangako ka sa akin na kahit kailan, hindi ka mawawala sa buhay ko, wika niya. Oo, tanging nasagot ko na lamang sa kanya bago umalis sa may tapat ng bahay nila. Papadudot mula ng araw na yon. Palagi na siyang nagme-message sa may dating app kung saan kami nagkakilala. Hindi ko kasi binigay sa kanya ang Facebook ko at sinabi ko na wala akong social media. Kahit na ang totoo ay wala namang dahilan para ibigay ko yon sa kanya. Halos araw-araw at oras-oras siyang nagme-message sa akin. Nangungumusta, nag-a-update ng ginagawa niya. Tinatanong kung anong ginagawa ko at kung ano-ano pa. Medyo naiirita na rin ako hanggang sa inunmatch ko na nga siya sa list ko nang walang paalam mula sa kanya. Para sa akin kasi, kaya nga hindi ako nag-girlfriend kasi ayoko ng responsibilidad at sakit ng ulo
Nasasakal na ako sa ginagawa sa akin ni Yana noon, Papa Dudut. 2 linggo na lamang ang bakasyon ko noon sa Pilipinas at gusto ko yon na sulitin. Kaya muli ako naghanap ng kadate na pwedeng ikama. Hindi naman ako nahirapan dahil napakadaling maghanap ng babae mula sa dating app at doon ko na nakamatch si Rona. Wild siya kumpara sa ibang Filipina na kadate ko. Sa loob pa lang ng kotse na nakaparada sa madilim na park ay hinahalikan na niya ako kaagad. Gumanti naman ako at hindi nagpatalo sa kanya. Nakipaglaban ang dila ko habang ang kamay ko ay namamasyal sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Napapikit ako ng dahan-dahan na bumaba ang mga labi niya sa may liig ko at ang kamay niya ay pumasok sa loob ng pantalong ko. Ang sabi mo, hindi mo ko iiwan. Boses yun ni Yana na biglang nagpamulat ng mga mata ko. Bahagya ko pang naitulak si Rona. Wala sa loob na napatingin ako sa rear view mirror ng kotse ko at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Yana na nasa passenger seat. Maputla ang mukha at walang tigil sa pagluha. Kaagad akong lumingon at niyakap ng malamig na hangin ng aircon ng buong katawan ko nang wala akong kahit na ano o sinong nakita doon. Anong nangyari? Okay ka lang? Kunot ang noong tanong ni Rona. Pilit ang sarili ko na tumango bilang tugon. Para kasing totoo yung nakita at narinig ko. Parang totoo ng mga oras na yon ay kasama ko lang sa loob ng kotse si Yana. Papadudot na wala ng init noon sa katawan ko kaya nagyaya na akong umuwi. Okay lang naman kay Rona basta babawi daw ako sa next date naming dalawa. Nang makauwi ako ng bahay, sinabi ni Mami na may naghahanap daw sa akin, Papa Dudut, na babae at hindi ko inaasahan nang babanggitin niya na pangalan. Yana. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Yana ang address ko. At sa totoo lang ay medyo na-creepyhan ako kasi first name ko lang naman ang ibinigay ko sa kanya. Hindi lang yon dahil nagsimula akong bangungutin ng dahil sa kanya. Sinasakal niya, sinasaksak ng kutsilyo hanggang sa pati ang anak ko na noon ay 11 years old na ay napapanaginipan ko na sinasaktan niya rin. Pero inisip ko na baka nagigilty lamang ako kaya ako nakakapanaginip ng mga bagay na yon. Hanggang sa anak ko na mismo ang nagsabi na nakita niya si Pia sa harapan ng bahay nila ng mami niyang si Janine. Nagpakilala nga daw ito sa kanya at sinabing ipaalala sa akin ang pangakong binitawan ko. Papadudot nakaramdam na ako ng inis noon dahil parang pati ang anak ko ay gusto niyang idamay sa kabaliwan niya sa akin. Kaya nag-decide na ako na puntahan siya sa bahay nila at nagulat ako nang malaman ko na patay na pala si Yana. Inatake raw ito ng asthma dahil sa marinding pag-iyak ng dahil sa isang lalaki. Yung nanay niya mismo ang nagkwento sa akin habang umiiyak ito at hindi ko maamin sa kanya nang mga oras na yon na ang lalaking naging dahilan para maulila siya sa kanyang anak ay ako. Ilang araw at gabi ko pa siyang naramdaman, Papa Dudut, pero nang makabalik na ako sa abroad kahit paano ay nawala na siya sa mga panaginip ko. Naisip ko na baka konsensya ko lang yon dahil alam ko sa sarili ko na ako ang may kasalanan kung bakit siya namatay. Papadudot, dito na rin ako nagtatapos sa sulat ko. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Lubos na gumagalang, Kennard. Alam po ninyo ay maraming pwedeng magawa ang pagiging mapusok ng isang tao at pwede rin siyang makasakit ng damdamin ng ibang tao. Kaya naman dapat na marunong tayong umiwas sa tukso at maging responsable sa mga kilos o desisyon. Dahil hindi rin natin alam ay pwede rin po itong magbigay ng kapahamakan sa ibang taong nakapaligid sa atin. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga nakakatakot na araw-araw naming ina-upload na mga kwento. Uulitin ko po, Kaistorya Horror po ang hahanapin po ninyo sa YouTube.
Pwede rin pong makita sa homepage ng channel na ito ang link ng Kaistorya Horror. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs. Meron po kaming bagong upload ngayong araw na ito. Para po yan sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong YouTube channel Papa Dudut. Sumulat po ako para magbahagi ng aking storya na matagal ko nang gustong i-share sa inyo. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Patrick, magti-31 this coming December 22, 2023. Nagwo-work ako bilang casino dealer sa Okada, Manila at usually panggabi ang duty ko. Kaya nagkakaroon ako ng pagkakataong makinig ng inyong programa sa tanghalian. Ngayon pala ay aaminin ko sa inyo na isa akong fuckboy. Sa madaling sabi, isa akong lalaking active sa sex o sa pakikipagtalik. Ewan ko ba pero hilig talaga yon ng katawan ko. Katunayan, Papa Dudut, ay 4 to 5 times a week ako kung makipagtalik. At hindi na mabilang ang mga babae at lalaking nadala ko at nakasama sa kama. Basta matipuhan ko ang isang tao, mapababae man yan o lalaki, ay gumagawa talaga ako ng paraan para pumayag siyang maikama ko. At walang humihindi sa akin. Siguro ay dahil na rin sa good looks ko at charming personality. Pero Papa Dudut, hanggang sex lang ang gusto ko. Never akong nag-commit sa isang relationship. Ako kasi ang tipo ng tao na pagkatapos naming mag-sex ay wala na. Tapos na ang papel niya sa buhay ko. Well, masaya naman ako sa aking buhay, only sex that brings happiness. Yun ang akala ko. Isang araw habang kakatapos ko lang magbanat ng muscles at abs sa gym ay napukaw ang aking atensyon sa isang babaeng alam kong bagong salta lang. Maganda siya, chinita, pitit, pero sexy. Pero hindi ko siya magawang lapitan dahil may kasama siyang isang lalaking matangkad. Malaki ang katawan at ang itsura niya ay parang mambubugbog anumang oras. Kaya hanggang pasulyap-sulyap lamang ako sa babae. Pero narinig ko ang kanyang pangalan sa lalaking kasama niya. Jorisa. Tinandaan ko yon, Papa Dudut. At nang makapag-shower na ako at makaalis ng gym ay agad kong hinanap sa search box ng Facebook ang Jorisa. Sa kasamaang palad ay hindi ko nahanap ang babae sa social network na yon. Pero hindi ako nawala ng pag-asa noon dahil alam ko na magkakaroon din ako ng pagkakataong makilala ang babaeng yon sa mga susunod na araw. Yun nga lang, kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay hindi ko na nakita pa ang babaeng yon. Nakaramdam ako ng lungkot pero nagpasya na rin akong mag-move on. Inisip ko na lamang na sa 114 million na populasyon ng Pilipinas ay marami pa akong mahahanap na iba. Hanggang sa isang araw habang nababagot ako, ay sumali ako sa isang group sa Facebook na naghahanap ng kaibigan, boyfriend o girlfriend at pati na rin ng mga fubo o pop buddies. At habang nagbabrowse ako ng mga post ay laking gulat ko nang makita ko ang isang pamilyar na mukha sa isang selfie, si Jorisa. Marami ang nag-comment sa post na siya mismo ang may gawa. Siguro ay dahil sa napakaganda talaga ni Jorisa at sexy. Besides ay siya lang yata ang hindi naka-filter ang selfie kaya litaw na litaw talaga ang kanyang ganda. Papa Dudut, wala akong inaksayang panahon noon at dali-dali kong inad ang kanyang Facebook profile once na makonfirm kong siya na ngayon. Siguro ay naghintay lamang ako ng ilang oras at inaccept niya ang aking friend request. Dali-dali ako nag-message sa kanya sa Messenger at nagpakilala sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya na nakita ko na siya isang beses sa gym na pinapasukan ko. After an hour, nag-reply siya sa akin at natatandaan daw niya ako.
Katunayan, inamin sa akin ni Jorisa na napukaw ko raw ang kanyang atensyon dahil ang hot ko raw. Natuwa naman ako sa aking nabasa at parang gusto kong tumambling na noon sa sobrang pagkatuwa ko. Pagkatapos noon ay nag-getting to know each other na kami. Doon ko nalaman na taga Sembo, Makati siya. That time she was 24 years old at 5 taon ang tanda ko sa kanya. At nagwo-work siya sa isang TV station located sa Reliance, Mandaluyong. Tinanong ko rin sa kanya kung sino yung lalaking kasama niya noong pumunta siya sa gym na pinapasukan ko. Nahalata ko ang pag-aalinlangan sa kanya pero sinagot din niya ang aking tanong. Ayon kay Jorisa, ang lalaking kasama niya noon sa gym ay isa raw sa mga boyfriends niya. Naintriga naman ako sa kanyang sinabi at pinakumpirma ko sa kanya ang aking narinig. And yes, isang playgirl si Jorisa. Katunayan, noong time na yon ay inamin niya sa akin na 3 ang kanyang boyfriends. Dapat red flag na yon sa akin pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ako naging affected at sa halip ay lalo akong na-excite sa kanya. Wala akong pakialam kahit pa maging pang-4 pa ako. After all, I'm not into commitment. Ang gusto ko lamang ay ang tawag ng laman. Papadudot, naging magkaibigan muna kami ni Jorisa. Inalam ko lahat ng interest niya. Kinuha ko talaga ang loob niya, buti na lamang at madaling mahulog si Jorisa. At nang mapansin kong nakukuha ko na ang tiwala niya at sinusubukan ko na siyang ligawan. Sorry Patrick, pero hindi ako committed sa relationship other than sex. Pag-amin ni Jorisa sa akin ang gabing binasid niya ako sa pamamagitan ng video call. Napatango naman ako. Don't worry, I'm not into commitment either. Sagot ko naman sa kanya. E di ayos, nasasabik na sabi niya sa akin. Nagtaka naman ako. Ibig sabihin ba nito ay pumapayag kang maging fubo ko? Gusto ko ng clarification kaya yon ang diretsang tanong ko sa kanya. Samantala nasasabik namang sumagot si Jorisa sa aming video call. Sure, pak babe naman ako. Napaisip ako noon sa term na binanggit niya. Pak babe, usisa ko sa kanya. Kung may pak boy, may pak babe. Natatawa pa niyang sabi. Suwak tayong dalawa kasi parehong sex lang ang gusto natin. Dagdag pa niya. Pero nga pala Patrick, bigla niyang wika pagkatapos. Nagtaka naman ako. Bakit? Tanong ko sa kanya. Patingin nga nung sayo, pilyang sabi ni Jorisa sa akin. Agad ko naman yung nagets at dahan-dahan kong ipinakita sa kanya ang aking malambot na kargada. Patigasin mo, request pa niya sa akin. Sinunod ko naman ang gusto ni Jorisa at hinawakan ko si Junjun at ginising. Kitang-kita naman sa mata ng ka-video call ko ang labis na excitement at satisfaction. Now it's your turn, Jorisa. Pakita mo rin yung sayo. Ako naman ang nag-request sa kanya. Mabilis namang sumunod ang ka-video call ko at ipinakita niya sa akin kung ano ang meron sa kanya. Natuwa at nasabik din ako sa aking nasaksihan kaya hindi ko na napigil ang i-explore ang kaligayahan. Sinabayan din ako ni Jorisa at ang sumunod na mga minuto ay umalingaw-ngaw ang aking ungol ng kaligayahan sa buong kwarto. Pagkatapos makaraos kaming pareho ay inaya ko siyang magkita ulit kami. Agad naman pumayag si Jorisa sa aking sinabi. Sige pero wag dito. Malapit lang tayo baka may makakilala sa atin. Alam mo naman 3 fubo ko. Natatawa pa niyang wika sa akin. Naintindihan ko naman yon at pumayag na sa malayong lugar kami magkita. Sige check-in lang tayo dun sa The Fort. Suhestyon ko kay Jorisa. Go payag ako. Pero kain muna tayo tapos libre mo ako. Natatawa niyang sabi sa akin. Pero dahil sa sobrang excitement ay mabilis akong pumayag sa gusto niya. Okay lang kung ako na ang sumagot ng pagkain at hotel namin, ang importante lang naman sa akin ay ang matikman siya. At yun nga papadudot noong araw din yon ay nagpa siya kaming magkita sa isang fast food sa Buendia.
Siyempre kumain muna kami tapos naglakwat siya muna bago namin maisipang mag-check-in sa hotel. Pagpasok pa lamang sa aming kwarto ay agad akong hinalikan ni Jorisa. Sabay hawak sa aking maselang bahagi nang sa ganon ay ma-turn on agad ako. Gumanta rin ako at hinawakan ko siya sa pagitan ng kanyang mga hita. Napaungol si Jorisa at doon ay tinulak na niya ako sa kama at nagsimula na kaming maghubad ng damit. Pero bigla akong may naalala. Wala pala akong baon na kondom. Agad kong sinabi yon kay Jorisa and to my surprise ay meron na pala siyang baon. Girl Scout ako, Patrick, lagi akong handa. Biro pa niya sa akin at siya na mismo ang nagsuot ng kondom sa aking buhay na pagkalalaki. Napakagat lamang ako sa aking dila habang pinipigilan pansamantala ang aking pagkaelya. Alam mo, gusto kita, biglang sabi ni Joresa sa akin pagkasuot niya ng kapote sa aking junjun. Malinis ka at mabango, dagdag pa niya. Bakit yung mga fubo mo mga dugyot? Panunubo ko sa kanya. Tumawa lamang ng malakas si Joresa. Mamayang kaunti naging cowgirl na siya, Papa Dudut. Sobra talaga akong nasurpresa dahil siya pala ang tipo ng babae na dominant pagdating sa pakikipagromansa. Gusto niya na siya ang nasusunod. Okay lang yon sa akin at naging submissive ako sa kanya. Samantala pagkatapos maging cowgirl ay sinabunutan niya ang buhok ko at inilapit niya ang aking mukha sa pagitan ng kanyang malalaking dibdib. Do your role, suck it, wika niya sa akin sa Ingles. Since pareho naman kaming ex-call center agents before, kaya may pagkakataon talaga na nag-uusap kaming dalawa sa wikang banyaga. At yun na nga, nilakbay ng aking kabalyero ang dalawang bundok ng kaligayahan. Agad na umalingaw-ngaw ang ungol ng diyosa ng dalawang bundok. Sa likod ba naman ng aking kabalyero ay kahit sinong diyosa ay mapapatirig ang mga mata. Mamayang kaunti muli niyang hinawakan ang aking ulo at dahan-dahan niyang ibinaba sa pagitan ng kanyang mga hita. Alam ko na ang ibig sabihin noon kaya ginawa ko ang dapat kong gawin. Binaybay ng malikot na kabalyero ang kuweba na siyang ikinatuwa ng mahal na diyosa. Nagpatuloy yon hanggang sa pareho kaming makaraos at masatisfied. Pagkatapos noon ay ipinagtapat niya sa akin na magaling daw talaga ako pagdating sa pakikipagromansahan at sobra daw siyang nasatisfied. Ulitin natin to, Patrick, suhestyon ng Diyosang si Joresa. Tumango naman ako bilang tugon sa kanya. Talagang mauulit pa ito. Sobra mo kong pinaligaya, Joresa, sabi ko naman sa kanya. At yun nga, Papa Dudut, pagkatapos noon ay naulit pa yon ng maraming beses. Ginawa namin yon kahit saan, sa motel man o sa public place. Minsan ay natry pa nga namin sa isang fitting room sa mall. Risky pero enjoyable. Nag-experiment din kami. Gumamit kami ng adult toys, nag-role-playing, sinubukan ng BDSM. At kung ano-ano pa. Sobra talaga kaming naligayahan ni Jorisa. At inamin niya sa akin na sa lahat ng lalaking nakasiping niya, sa akin daw siya sobrang naligayahan. Pero ang buong akala ko noon sa sex lang iikot ang lahat. Hanggang isang araw ay para ako nawala ng gana at gusto ko kasing i-elevate ang aming relasyon na walang label. Oo, fubo kami pero bigla na lang akong nagnais ng mas malalim pa sana sa relationship na meron kami. At yun nga, I just realized na nafo-fall na ako kay Jorisa. Kaya isang araw ay nagpa siya akong ipagtapat sa kanya ang aking nararamdaman. I admit, Jorisa, na meron akong nararamdamang espesyal para sa iyo. Pag-amin ko noon sa kanya, I think I'm in love with you, ang sabi ko pa noon. Nanatili lamang nakatingin sa akin noon si Jorisa. Walang imik at para bang nagulat siya sa aking ipinagtapat sa kanya. Wala ka bang balak na i-elevate ang relationship natin? Curious na tanong ko kay Jorisa. What relationship? Tila ba confused niyang balik sa akin. You know, from fubo to real lovers. Nahihiya kong sabi sa kanya.
Samantala'y nakita kong nagbuntong hininga si Jorisa pagkatapos ay nagsalita ito. I'm sorry Patrick pero I'm not into this kind of relationship. Pagtatapat niya sa akin. I have no special feelings for you maliban sa pagiging fubo. Dagdag pa niya. Hindi naman ako nakaimik noon pero aaminin kong sobra akong nasaktan sa aking narinig. Mabait ka, gentleman ka rin. And I feel you care for me. Pero hindi kasi ako ang marrying type of person. All I want is sex. Agad naman akong tumutol sa kanyang sinabi. Huwag mong sabihin yan. May love ka pa rin. I know Patrick. Unfortunately, hindi ikaw ang lalaking yon. Diretsang pag-amin niya sa akin. At that point, Papa Dudut ay parang gusto ko nang umiyak sa harapan niya pero pinigilan ko. Nagpaalam na ako sa kanya pagkatapos. Pero habang nasa biyahe pa uwi ay hindi ko na napigilang umiyak. From there I realized na kahit ang fuckboy na tulad ko ay matututo ring magmahal. Unfortunately, na-in-love ako sa isang pack babe tulad ni Jorisa. Papa Dudut pagkatapos noon ay bigla na lamang naputol ang communication namin ni Jorisa. Hindi na siya nagparamdam sa akin. Kahit sa Facebook ay nawala na ako ng contact sa kanya dahil blinak na niya ako. Ang huli ko na lang na naging balita sa kanya ay marami pa pala siyang lalaking fubu bukod sa akin. Siguro mga 6 pa. Nag-launch na rin siya noon ng sarili niyang alter account at nag-post ng mga X-rated videos and photos sa Twitter. Napanood ko ng iba't ibang lalaki ang nakakatalik niya. At isa na roon yung lalaking dati kong nakita na kasama ni Jorisa sa gym. It turns out na isa pala yung adult content creator. At ito rin ang nagkumbinsi kay Jorisa na pasukin ang mundo ng pornography. Papadudot sa ngayon ay tuloy pa rin ang buhay. Nare-respeto ko ang kanyang desisyon at wala na akong kahit na anong tampo kay Jorisa. Balik din ako sa aking dating gawi, ang pagiging isang fuckboy. Katunayan ay nagbabalak na rin akong pasukin ang pagiging adult content creator. Actually, nagsimula na yon nang mag-guest ako kay Cebu Milker, isang kilalang adult content creator ngayon sa Pilipinas. Pero that time ay nakatakip pa ang aking mukha ng bonnet. At neto lang taon na to ay nagpasya na rin akong ilantad ang aking muka nang mag-guest din ako sa isa pang adult content creator, si The Real Sir J. Although wala pa akong balak na magkaroon ng sariling OnlyFans o alter account but I'm going there. Tinitimbang ko lang muna kung ano ang magiging epekto nito sa aking pagkatao, sa aking trabaho at sa relasyon ko sa aking pamilya. Kaya sa ngayon ay pinagtutuunan ko muna ng pansin ang aking trabaho bilang casino dealer sa Okada, Manila. Papadudot hanggang dito na lamang ang kwentuhan natin at sana'y mabasa nyo ito at mapilisan ng basahin sa inyong channel. God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Patrick. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga daily uploads ng mga horror stories. Maraming salamat po sa inyong lahat.